Nasubukan mo na bang i-connect ang GCash mo sa ibang device? Malamang dahil sa bagong update ng GCash, medyo nakakaranas tayo ng paghihirap. Huwag kang mag-alala kaibigan, ito ang solusyon sa ating problema. Kailangan mo lang tapusin tong video natin at sundin mo lahat ng instruction natin. Kung bago ka lang dito sa channel ko, namimigay pala kami ng GCash dito. Ang tanging mo lang gagawin ay mag-subscribe at sabihin kung bakit ikaw dapat ang manalo ng ating giveaway. Heto nga pala ang latest na nanalo sa ating GCash giveaway. Gumagamit pala kami ng randomizer dito para sa pagpili ng mananalo. Mula sa mga nag-comment kung bakit silang dapat manalo sa ating GCash giveaway. Congratulations Koreanay Chan, ikaw ang nanalo ng ating 100 GCash. Para maklaim mo ang iyong GCash, punta ka lang sa ating Facebook page na Free Money Online at magpadala ng mensahe. Kung matagal ka nang gumagamit ng GCash, marahil napansin mo tong update na to. Ang update na to ay ang paghihigpit ng GCash na kung saan isang device na lang ang dapat mong gamitin kapag nag-o-open ka ng application nila. Huwag kang mag-alala kaibigan, ating alamin kung paano natin i-connect sa panibagong device mo ito. Nga pala, yung una kong cellphone dito ay tinatawag na Realme 5. Medyo luma na siya pero ito kasi yung main cellphone ko. So ino-open ko muna yung Realme 5 ko, yung GCash dito sa loob at hinintayin ko lang kung hanggang mag-open. So kung matagal na kayong gumagamit ng GCash, meron ganito talagang pagkakataon na kung saan yung GCash ay matagal mag-load or mag-open. Hintayin lang natin to. Maaari mo ring i-check kung meron kang internet connectivity. At kung na-verify mo nang meron ka nga talagang internet, hintayin lang talaga natin ang GCash. Lalo na kapag medyo luma ang device natin tulad itong sa akin. Sa kaso ko, madalas na magando talaga yung GCash, especially dito sa Realme 5 ko. So pag napasok naman na natin, ilalagay lang naman natin dito yung PIN natin or yung MPIN. Or kung meron tayong biometrics, pwede rin natin gamitin yun para ma-access natin yung GCash. Sa mga ibang pagkakataon, ang ginagawa ko, inire-reset ko yung GCash application ko. And so far, nagtutuloy naman kapag gano'n ang ginawa ko. Ayun, nag-open na yung ating GCash. Ang goal natin dito sa video ay from Realme 5 to Tecnopoba yung ating GCash. Since ang GCash ay ina-allow na lang niya ay isang device para maka-access. Una natin gagawin ay pindutin natin yung profile. Pagkatapos, click natin yung settings. Pagkatapos naman, pindutin naman natin yung account secure. Ayun mga kaibigan, mapapansin nyo dyan na connected pa rin yung ating Realme 5. Ang gagawin natin dito ay di-disconnect natin siya or i-unregister natin. Makikita nyo naman dito sa ating video. At kung desidido ka na nga, pindutin mo na yung yes, unregister at hintayin natin yung prompt. Sunod naman lalabas yung facial scanner dito para ma-verify kung talaga kayo yung may-ari ng GCash account na ito. So dahil medyo mahihain ako sa harapan ng camera, medyo i-blur ko na lang yung picture Habang ginagawa ko pala ito, medyo nagkaroon ng error yung aking GCash scanner. Siguro nagkaroon ako ng drop ng internet kaya medyo nagkaroon ng error. Or di lang niya masyado ma-recognize yung mata ko dahil medyo malabo na yung camera ng phone ko. In case na ma-experience ito, press nyo lang yung retry at pwede nyo naman itong ulit-ulitin. Hihintay lang natin na maging successful yung scanning ng ating muka. Then magtutuloy naman na ito. Ayun na nga, naging successful tayo sa pag-unregister nitong Realme 5 sa GCash natin. Sunod natin gagawin ay i-register naman natin yung bago nating cellphone which is the Tecnopoba. So same process lang yung gagawin natin, hahanapin lang natin yung GCash app. So yung Tecnopoba ko, mas mabilis to kaysa sa Realme ko. I-type lang natin yung ating phone number, then press natin yung next button. At dahil first time natin gamitin yung GCash dito sa Tecnopoba, magbibigay yan ng authentication code through OTP. Hintayin lang natin yung authentication code, then i-type natin dito sa form na ito. Once ma-type mo yung authentication code, maglo-load dyan ulit at ilalagin natin through MPIN. At oo kaibigan, ang susunod dito ay i-re-register natin itong bago nating cellphone. Katulad sa ginawa natin pag-unregister, meron din siya itong security features na magkakandak ulit to ng facial recognition para ma-identify talaga na ikaw yung user o may-ari ng GCash na ito.
Ayun kaibigan, congratulations! Nai-register mo na yung bago mong device dito sa ating GCash. Mapapansin nyo dito, from Realme 5, naging Tecno po ba na yung registered dito sa ating GCash account. So dahil registered na yung bago mong cellphone sa GCash mo, pwede ka nang mag-avail ng mga services sa GCash. At isa sa mga sikat na application dito sa GCash is yung Casino Plus na kung saan nahuhumaling yung maraming Pilipinong tulad natin. At kung gusto masubukan yung Casino Plus, ibibigay ko rin sa iyo yung tutorial kung paano makapag-register sa Casino Plus at paano mag-withdraw at paano rin tayo maglalagay ng pera para makapagsimula tayo ng casino journey natin. Marami din pala tayo ditong mga video na kung saan pwede tayong kumita online. Pwede nyo i-visit yung ating channel and please like and share, subscribe na lang po kayo para sa mga susunod nating mga update. Sana may natutunan niyo kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!